Tayo pong lahat, kung hindi man lahat, ay almost all of us, once upon a time, nang marinig po natin ang salita ng Diyos o yung mabuting balita, tayo po ay namulat ang ating kaisipan, ang ating puso. And many of us, maybe all of us, na-realize natin na tayo pala ay mga mahalagang nilalang. Sa kabila ng mga buhay natin, sa kabila ng ating mga weaknesses, we found value in God. Hindi dahil sa ano pa man, kung hindi, we realized na kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Kapag babalikan po natin yung kasaysayan ng pagpunta po ng Panginoon dito sa lupa para mabuhay for 33 years at mamatay doon sa krus para sa ating katubusan, ay talagang masasabi natin na grabe talaga ang ating Diyos at grabe yung pagpapahalaga niya sa atin. Kaya naman, kung pinapahalagan tayo ng Diyos, ibig sabihin mayroong mga expectations sa atin ng Diyos, katulad ng isang magulang na nagpapahalaga sa anak, may expectation ang magulang sa mga anak. Ang gusto ng magulang ay magtagumpay ang mga anak. Ganon din, higit pa sa ating mga magulang ay ang ating Diyos. Unang-una, ang gusto niya ay magtagumpay tayo spiritually. Na tayo ay magkaroon ng buhay na spiritual. At magkaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba? Yan ang gusto talaga ng Diyos eh. Kaya ngayong umaga mga kapatid ay titignan po natin, ituturo po sa atin ng banal na kasulatan ang tungkol sa isang bagay na binibigyan po natin ngayon ng madiing pansin. At ito po ay tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Ang Diyos Ama lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang may kapangyarihan para ang mga katulad natin na makasalanan ay maligtas. Kung pag-uusapan po ang pagiging hukom ng ating Diyos o yung kanyang justice, ay wala ni isa man sa atin ang makatatayo sa harap ng ating Panginoon to claim our salvation. Wala ni isa man. Dahil lahat tayo ay nagkulang. Kahit na tayo ay binigyan na ng kaligtasan ng ating Panginoon, yung tiyak na kaligtasan na tinanggap natin the moment we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, ay dapat lamang natin na kilalanin ang kahalagahan nung binigay sa atin ng kaligtasan ng ating Panginoon. And we should realize nga na ito yung ang merong tanging kapangyarihan na magligtas ay ang ating Panginoon. Kaya nga nung ma-realize natin ito, nung merong mga lumapit sa atin noon, para tayo ay i-evangelize, para tayo ay dalhan ng mabuting balita, nang maunawaan natin ito ay masayang-masaya tayo. Alam niyo na, iba-iba yung mga experiences natin ng pagtanggap natin sa Panginoon. Pero lahat tayo, if you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, ay tiyak na may kagalakan ka sa iyong puso. Bakit ka nagkaroon ng kagalakan nung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo? Because without us knowing it very clearly, ay naniwala tayo sa katotohanan. Di po ba? Ang ating Panginoong Jesucristo ay matapos siyang mamatay, nabuhay na muli para sa atin. Kahit hindi natin nakita ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po sinasabi sa Biblia, sinabi ng Panginoon kay Tomas, yung
isa sa mga disciples, si Doubting Thomas, kung tawagin, nung makilala niya na ang Panginoon, finally, na nabuhay nga ang ating Panginoon dahil nakita niya yung mga sugat na sinabi sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo, mapapalad yung mga taong hindi nakakakita, pero sumasampalataya. Kasi yung kapangyarihan na yun ng kaligtasan, somehow, sa kilos ng banal na Espiritu, sigurado yun mga kapatid, nadama natin yung kaligtasan. Nagkaroon tayo ng tiwala sa sinasabi ng salita. Nagkaroon tayo ng tiwala sa ating Panginoong Hesus na tayo ay niligtas niya na. The moment na isinuko natin ang ating puso at ang kanyang buhay sa Kanya. Kaya nga, try to imagine. Isipin niyo uli yung kagalakan na naranasan ninyo nung kayo ay maligtas na. Alam niyo kasi bilang mga Kristiyano, lalo pag matagal na tayong Kristiyano, nalilimutan na natin yung pinakamagandang moment sa ating buhay Kristiyano, yung pagtanggap natin. Nalilimutan na natin yung kagalakan noon, lahat ng himala na pinakita ng Panginoon sa panahon na yon, ay nalilimutan na natin. To the point na sometimes ay hindi na tayo excited doon sa kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Siguro sabi ng katawan natin, anyway, meron naman akong kaligtasan eh. So bakit ko pa, why do I have to be excited tungkol sa salvation? Ay ligtas na nga ako. Pero ngayong umaga mga kapatid, ay tuturo sa atin ng Biblia kung bakit dapat nating parangalan o ikarangal ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas. Titignan po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sinasabi sa atin, ito po ang title ng ating Take Pride in the Power of the Lord. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, take pride in the power of the Lord. Yung bang, sana nasabi natin yung with excitement. Kasi we have that power in us na binigay ng Panginoon para sa ating salvation. Si Apostol Pablo po sa kanyang pagsasalita sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na sa panahon na yon nung tinatayo, nagkakaroon po ng iba't ibang church at isa nga po yung church sa Roma ay of course ang mga Kristiyano ay nakakaranas ng mga persecution. At alam niyo naman, ang sistema ng kaaway o ni Satanas, pag hindi kanya makumbinsi, bandang huli, ay ilalagay kanya sa kahihiyan. Gusto niya ma-embarrass ka para yung mga prinsipyo mo ay mawalan ng halaga. At marami pong dinadaanan ng mga Kristiyano noon sa Roma na nakakapanghina ng loob. Mga persecution, mga pang-iinsulto na nangyayari sa kanila. And so, dumarating yung panahon na ang mga tao ay nahihiya na ialok yung kapangyarihan ng Diyos ng kaligtasan. Kaya nga, si Pablo, binigyan niya ng diin sa mga taga-Roma at mababasa po natin ito sa Roma 1:16 hanggang 17. Ang sabi po rito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dapat ito, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Sapagkat ipinapahayag ng magandang balita kung paano ay tinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa kasulatan, sa pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. So narito po si Apostol Pablo, sinasabi niya, ini-encourage niya yung mga taga-Roma, huwag kayong mahiya. Huwag niyong ikahiya ang Ebanghelyo. At si Pablo ay nakaranas siyang makulong dahil sa Ebanghelyo. Alam niyo naman ang impresyon ng tao, pag nakulong ka, masama kang tao.
At kung nakulong ka dahil sa ebanghelyo, ang plano ng kaaway ay masamain ng mga tao ang ebanghelyo. Ibig sabihin, bakit ko ipapangaral ang mabuting balita? Si Pablo nga ay nakulong tungkol dyan eh. Kaya yung sinasabi po dito ni Apostol Pablo na hindi ko kinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo, hindi ito nangangahulugan lang na yung simpleng medyo siyahi ka. Kung hindi, yung sitwasyon niya na nakulong siya. Hindi po ba, maski sa society natin, pag nalamang ex-convict yan, iiwasan ka ng tao. Pagka may record ka sa NBI, at ikaw ay nakulong at lumabas ka, mahirapan ka na maghanap ng trabaho. Kasi pag hinanapan ka ng NBI clearance at nakitang may record ka, ang unang-una mong mararamdaman ay kahihiyan. Yun ang gusto ng diablo na mangyari sa mga tao o sa iglesia sa Roma nung panahon na yun. Kaya nga si Apostol Pablo, sinabi niya, huwag nating ikahiya. At sabi niya, hindi ko kinakahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga hindi Hudyo na katulad natin. Kaya nga ito pong mensahe na ito, somehow it also connects us with the Jews. Somehow it connects us with what is going on in the Middle East. Yung mga guluhan na yon. Sapagkat malinaw dito na nakikita natin, we are brothers in arms with the Jews. Na ang mga Hudyo ay mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang totoo niyan, sila yung una na binigyan ng kaligtasan. And-extend na lang sa atin. At later on, mababasa natin sa Bible na tayo ay mga tinawag ding mga Hudyo. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, ang tunay na Hudyo ay hindi yung may dugong Hudyo, kung hindi yung sumusunod sa aking mga kautusan. Yun ang sabi ng Panginoon. So in that sense, ay nagiging mga Hudyo na rin tayo. So lalo na, nagkakaroon tayo ng koneksyon sa mga nangyayari ngayon sa Israel. And once upon a time, yung kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas ay unang-unang ibinigay sa kanila bago sa atin. Something na dapat nating isipin na maganda. Alam niyo kung bakit? Because ang Israel ay chosen people of God. Pinili sila ng Diyos. Sila ang binigyan ng una ng Diyos ng kaligtasan. Bakit binigyan ng Diyos ng kaligtasan ng mga Hudyo? Kasi special sa Kanya ang mga Hudyo. Eh bakit tayo binigyan din ng kaligtasan? Ibig sabihin, special din tayo kay Lord. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya lamang, kadalasan ay nakakaligtaan na natin na meron tayong kapangyarihan ng Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. At ito ay hindi na natin masyadong binibigyan ng pansin. Lalo na kapag binubugbog na tayo ng kaaway. Alam niyo yun, gusto mo mag-evangelize, gusto mo mag-win ng soul, hindi ka naman makapag-win kasi binubugbog ka ng kaaway. Nakikipag-boxing ka sa kaaway. Kasi ang gusto ng kaaway, huwag kang humayo, huwag mong ibalita yung mabuting balita, magsuntukan na lang tayo, sabi ni Satanas. Kasi habang nagsusuntukan kayo, sa struggle mo sa buhay, dahil sa kagawa ng kaaway, by the minute, maraming pumupunta sa impyerno. Samantalang kung hindi kayo nakikipag-boxingan kay Satanas, baka yung moment na yon, isang kaluluwa ang maliligtas dahil sa'yo. And kapag tayo ay nakikipag-boxingan sa kaaway, anong nangyayari? Nanghihina tayo spiritually. Lalo na kung nalilimutan natin na nandyan ang Diyos. At pag nanghihina tayo spiritually, kung minsan nawawala na rin tayong gana na i-share yung mabuting balita na meron tayo sa ating buhay. Na i-share yung kaligtasan na meron tayo.
And sometimes, hindi lang tayo nawawalan ng gana, kinahihiya na natin. Ilan sa atin dito, mga kapatid, na nakaranas na pagkasama mo yung mga kaibigan mo, hindi mo masabi-sabing born again ka na. Kasi pareho yung isang baso ang iniinuman ninyo. Nakakahiya naman sabihin sa mga kaibigan ko na, Brad, sis, hindi na ako uminom yan kasi born again na ako eh. Ikinahihiya na natin yung kapangyarihan ng Diyos ng kaligtasan. Remember, napakahalaga po ng magandang balita sapagkat hindi lamang po ito basta-basta kung anong bagay, kung hindi ito yung kapangyarihan. Kapangyarihan ito, mga kapatid, hindi lang ito nababasa natin sa Biblia. Sapagkat ang kaligtasan ay natutunan natin sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay may kapangyarihan. At sa salita ng Diyos, doon natin nakita na tinubos pala tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, kaya tayo naligtas. So yung power na yon ay napakadakila. Kung magiging sapat yung salitang, napakadakila. At yung kapangyarihan na yon ay talaga namang napakahalaga. Kaya nga ngayong umaga ay paalalahanan tayo ng Biblia para ibalik natin, mga kapatid, yung ating pride, yung ating pagbibigay ng dangal sa kaligtasan o sa kapangyarihan ng Diyos na in the first place ay nagligtas sa atin. At ngayon, ay alam naman natin na gusto ng Diyos na kung tayo ay naligtas na, gusto niya maligtas din ang iba. Ano ba ang meron sa kapangyarihan na sinasabi natin kanina na nagligtas sa atin individually? Mga kapatid, pinapaalala po sa atin ngayong umaga ng ating Panginoon na una, dapat nating maunawaan o maalala muli sa ating mga puso na ang mabuting balita ay ito ang kapangyarihan na kailangan ng tao para maligtas. Sa ating ligtas na, nandyan na yan. Pero meron pang nangangailangan ito. Kaya nga sinasabi po ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Napakalalim po nito. At saka very powerful itong statement ni Apostol Pablo. Hindi niya ikinakaya. Bakit? Ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Isipin niyo yung kapangyarihan na yon. Yung kapangyarihan na yon ay hindi kayang tapatan ng kapangyarihan ng sinumang presidente o leader ng anumang bansa sa ibabaw ng lupa. And yet, we have that. Binigay sa atin ng Panginoon yung kaligtasan na yon, yung kapangyarihan na yon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan na yon ng Diyos ay nagkaroon tayo ng kaligtasan. So, very urgent yung message ni Apostol Pablo, huwag niyo ikahiya. Yung salita ng Diyos, yung mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. So dahil ito nga ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, dapat mga kapatid na ito ay ipagmalaki natin. Ipagmalaki po natin ang mabuting balita. Ipagmalaki natin ang Panginoon na siyang may kapangyarihan kung bakit tayo naligtas. Sa palagay niyo ba mga kapatid, yung katotohanan na ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon ay sapat ng dahilan para tanggihan mo ang sanlibutan? It's more than enough, mga kapatid. Para tanggihan natin ang hila ng sanlibutan,
Tanggihan natin ang nagdadala sa atin sa kasamaan. Tanggihan natin ang lahat ng puwersa na nagsasabi sa atin na huwag nating pahalagahan ang mabuting balita at huwag nating bigyan ng halaga ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi ang Panginoon na may kapangyarihan, kaya tayo ay naligtas. Dapat natin itong ipagmalaki. Wala tayong ipagmamalaki, mga kapatid, sa ating sarili dahil kinawaan lamang tayo ng Diyos. Kaya tayo naligtas. Kailangan maging malinaw sa atin yon. Hindi tayo nagmamalaki dahil mga Kristiyano tayo. Kung minsan dumarating yung pagkakataon na gano'n, pag nakakita tayo ng taong makasalanan, nagmamalaki tayo dahil hindi tayo nagkakasala nung katulad ng kasalanan niya. Minsan ipinagmamalaki na natin yung ating pagiging Kristiyano. Hindi po yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang ipagmamalaki natin ay ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas. Ang ipinagmamalaki natin ay ang Panginoong Hesus, hindi ang sarili natin. Hindi yung maturity natin sa pananampalataya. Hindi yung tagal na natin sa pananampalataya. While all of those are good, ay hindi yun dahilan para tayo ay magmalaki sa ating pagiging Kristiyano. Sa halip, ilagay natin sa tamang lugar yung pagmamalaki natin. Ang ipagmalaki natin ay ang ating Panginoong Hesus. Kung ikaw ay bago pa lamang sa pananampalataya at tinanggap po si Kristo as your Lord and Savior, ipagmalaki mo si Jesus. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, ipakita mo na nasa iyo si Jesus. Kasi minsan, sinasabi natin nasa atin si Jesus, pero hindi naman nakikita sa kilos natin, hindi nakikita sa salita natin, di ba? Hindi nakikita sa mga gawa natin, hindi nakikita sa pamumuhay natin. Kaya nga, lagi tayong ini-encourage ng Bible na kailangan mamuhay tayo ng may kabanalan sapagkat sa pamamagitan ng pamumuhay natin na may kabanalan ay nakikita sa atin na tayo nga ay tunay na mga ligtas na. Pero ang pinagmamalaki natin ay ang ating Panginoon at ang mabuting balita. Hindi yung pagiging Kristiyano natin. We may be good Christians. Meron bang bad Christians? Meron po nagsasabing gano'n. Or if we think we are good Christians, hindi pa rin dahilan nyo para magmalaki tayo sa ating pagiging Kristiyano. Kung hindi, ang tama natin gawin ay ipagmalaki natin yung kaligtasan na meron tayo dahil sa ating Panginoong Hesus. It's not because we are good people. Ginawa lamang tayo mabuti ng Diyos sa ating pananampalataya. Sapagkat yun ang kapangyarihan ng ating Diyos na ikiniligtas po natin. Hindi tayo naligtas dahil mabait tayo, naligtas lang tayo dahil sa awa ng Panginoon. Kaya nga wala tayong karapatan na magmalaki as Christians. But we have all the reasons para hindi ikahiya ang ebanghelyo o ang mabuting balita. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ay binabalita at pinagmamalaki natin na kinaawaan lamang tayo. Huwag po natin kalimutan yung kinaawaan lamang tayo ng Diyos sa paraan para makita rin ng iba na kahit na makasalanan sila ay may pag-asa silang maligtas. Kailangan nating ipakita ito na tayo kinaawaan lamang Diyos, especially sa mga taong nakakakilala sa atin. Halimbawa, yung kasama natin sa mga buhay na makasanlibutan. Sila ang dapat na makakita sa atin at dala natin ng balita at ipagmalaki natin na kinawaan lamang tayo ng Diyos. Kaya tayo ay nabago. Importante po yun, mga kapatid, kasi baka magkamali tayo sa pagbibigay natin ng karangalan sa kapangyarihan ng Diyos ay naitataas na pala natin yung sarili natin. Hindi na yung mabuting balita, hindi na yung kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng
ating patotoo ay makikita ng iba rin na sila ay pwede ring mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag nakikita yun sa buhay natin. Lalo na kung titignan po natin ang sinasabi sa Roma chapter 6 verse 9, ang sabi po, sapagkat alam natin si Kristo ay muling nabuhay at hindi na muling mamamatay, wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Bilang isang Kristiyano na naligtas na, dala-dala natin mga kapatid ang prinsipyo na ito. Nakikita sa buhay natin na tayo ay tunay na ligtas na sapagkat nakikita sa atin yung tiwala natin, pananampalataya natin sa ating Panginoon at sa mabuting balita na tayo ay naligtas na. Pinapatunayan nito ang kapangyarihan ng Diyos laban sa kamatayan na siyang kabayaran ng ating mga kasalanan. Marami po kasi hindi naintindihan talaga ito. I remember one time ako po ay merong dinala ng mabuting balita. In-explain ko sa kanya ang tungkol sa kaligtasan at pagpapatawad ng Panginoon. Sabi niya, ganun. Ang alam ko, ang pinapatawad lang at binibigay lang ng kaligtasan ng Panginoon, yung maliliit ang kasalanan. Pero yung malalaking kasalanan, parang hindi yata kasama yon. O parang sinasabi niya na, personally, wala na siyang kaligtasan. Pero makikita po natin dito sinasabi sa Romans 9:6-9 na namatay ang ating Panginoong Jesucristo para matalo niya ang kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan. Maraming tao ang hindi po nakakaalam nito. Maraming tao, ang pag tinanong mo, kapag ka ikaw ay na-expire na sa mundong ito, saan kaya ikaw pupunta sa palagay mo? Doon ba sa langit o sa impyerno? Marami po ang aamin at magsasabi na sa impyerno sila mapupunta. Kasi nga, hindi nila alam na napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pagkamatay sa krus at pagkabuhay niya muli, yung kamatayan. At dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo yung kamatayan, kaya tayo ay may siguradong buhay na walang hanggan. Nung mabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo, yun po ang katunayan na kaya niya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. May kapangyarihan siya na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Bakit? Na-defeat niya yung kamatayan eh. Namatay siya and then after 3 days, He rose from the dead. Ibig sabihin, meron siyang authority. Meron siyang kapangyarihan. He has the force to save us na hindi kayang pigilin ng kaaway. Kaya nga kailangan itong mabuting balita, mga kapatid, ay atin pong ipinagmamalaki sa iba. Hindi natin ikinahihiya. Sa halip ay pinagsisikapan natin na maibahagi sa iba. At dahil ang mabuting balita, mga kapatid, ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, ay dapat natin buong sikap natin itong dalhin sa iba. Huwag nating ilihim na meron na tayong kaligtasan. Kaya nga pagka, yung bang tinanggap mo na si Kristo as your Lord and Savior, ini-expect ni Lord na magkakaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay. Yun ang isa sa mga paraan kung paano natin madadala sa iba ang mabuting balita o ang kaligtasan. Kasi kung nakikita sa buhay natin na ang lifestyle natin ay katulad ng isang taong may kaligtasan na, ang iba ay may encourage din na meron pa silang pag-asa. Kasi marami po nag-iisip na wala na nga silang pag-asa. Sila ay talagang pupunta na sa impyerno. Naniniwala sila sa langit. Naniniwala sila sa Diyos.
Naniniwala din sila sa impyerno. Pero accepted din nila na sila ay pupunta na sa impyerno. Kaya importante po ng bawat Kristiyano ay maipahayag natin na tayo ay ligtas na at ipagmalaki natin na tayo ay iniligtas na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang awa. I-share natin ang mabuting balita. Huwag tayong matakot na mabigo na matanggap ng iba ang magandang balitang dala natin. Remember mga kapatid, ang nagbubukas po ng puso ng mga tao na tumatanggap sa ating Panginoon ay ang Panginoon din mismo. So kung tayo ay mangangaral, kung tayo ay magdadala ng mabuting balita sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa buong mundo, tayo po ay magdadala nito sapagkat tayo ang nagsisilbing patotoorin nung kaligtasan na yon na meron na tayo. So in that sense, if the power of God of salvation is already in us, yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ay nasa atin na. Paano na pa sa atin yun? May buhay na tayong walang hanggan eh. Ibig sabihin, kailangan na huwag tayong matakot na humayo at huwag po tayong matakot na mabigo. Ibig sabihin, meron po tayong listahan ngayon mga kapatid, di po ba? Na mga gusto nating madala sa Panginoon. Pinagpa-fasting po natin yun ngayon. Pero kung minsan, kung titignan natin yung listahan natin, kung ikaw mismo na nagbigay ng listahan, parang pag tinignan mo, itong si ganito, si ganon, malabo ito. Di ba? Yung assessment natin, malabo ito, pero ilalagay ko na rin at ipapanalangin ko, which is good. At nakikita natin dito na dapat, ang tinuturo sa atin ng Biblia, huwag nating isipin kung yung nakalista sa listahan natin ay tatanggap o hindi. Ang iisipin lang natin kung paano natin sila aabot, kung paano natin sila mababahaginan ng mabuting balita. Kung hindi man nila tanggapin, of course, ayaw natin nun. Kaya lang hindi natin pwedeng pilitin. Especially kung ang puso ng tao ay hindi pa binubuksan ng Panginoon, hindi natin ito mapipilit. So, huwag tayong matakot doon mga kapatid. Kasi the moment na matakot tayo at tumigil tayo, hindi tayo makakapag-participate sa pagdadala ng mga kaluluwa doon sa langit. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Sulong lang tayo ng sulong. Bawat kabiguan natin ay huwag natin kalungkot. Bagamat ito'y nakakalungkot talaga dahil mahal natin ng mga tao. Pero huwag natin kalilimutan na hindi lingid sa Diyos lahat ng ating pagsisikap. Kung na-reject ka 10 times, I believe that is recorded in heaven. Kasi lahat ng effort natin, whether our efforts ay tinanggap ng ating pinagsisikapan na madala sa Panginoon o hindi, ay tinatandaan po yan ng Panginoon. Kasi lahat ng effort na yun ay ginawa natin para sa Diyos. And for that, we have rewards. We have rewards in heaven. Meron tayong kaligtasan, meron pa tayong rewards. So, ano man ang mangyari sa paghahayo natin, tanggapin man o hindi, magalak tayo sapagkat ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong malungkot, huwag tayong huminto, huwag tayong matakot. Kapag tayo ay nahiya at natakot, maraming dapat maligtas ang hindi maliligtas. Naisip niyo ba yun mga kapatid? Pag natakot ka na, tinamad ka na, huminto ka na, maraming kaluluwa ang hindi maliligtas. Bakit? Nag-iisa lang naman ako, pastor. Lahat ng Kristiyano sa buong mundo ay inaatake ng kaaway para wag na kumilos, para wag na i-share ang mabuting balita. So, kung merong isa sa bawat lugar na tumigil na sa pagdadala ng mabuting balita, gaano karami
sila pag minultiply natin. At gaano karaming kaluluwa ang mapapahamak dahil doon. Kaya wag po tayong matakot na mabigo sa pagtanggap ng iba sapagkat ang ginagawa natin, mga kapatid, ay para sa Panginoon. Sinusunod natin ang Panginoon. At alam niyo ba, mga kapatid, kung tayo naman sa ating pagsulong, kaya kailangan natin sumulong ng sumulong. Merong hindi tumatanggap, may nagre-reject sa atin, but we need to move on sapagkat sa bawat kaluluwa naman na tumatanggap ng kapangyarihan ng Diyos, ng kaligtasan, ay pinagdiriwang ito sa kalangitan. Ang sabi po sa Lucas 15:7 ay ganito, at sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit, masayang-masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi na nangangailangang magsisi. Isipin ninyo yun, isang kaluluwa lang ang madala mo sa Panginoon, nagpipista na ang mga anghel sa langit. Kaya nga yung pagdadala po ng kaligtasan sa iba, maaaring iniisip natin parang kung minsan maiisip mo nakakatakot, boring, nakakahiya. Kung minsan naiisip natin, but just imagine the difference that you will make kapag dahil sa pagsisikap mo ay may naligtas. Kung ang mga anghel sa langit ay nagdidiwang dahil dun sa isang kaluluwa na inadala mo, siguradong naka-record yung ginawa mo na yun doon sa langit. Nabibigyan mo ng kagalakan ng Panginoon. Bakit po natin gustong bigyan ng kagalakan ng Panginoon? Dahil siya ang nagligtas sa atin. Dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin at bukod sa buhay na binigay niya sa atin at lahat ng provision na ating na-enjoy sa ating buhay, mayroon pa tayong buhay na walang hanggan. Alam niyo, yung buhay natin dito sa lupa, pag sinukat natin in terms of 24 hours, parang kukunti pa lang ang nagagawa natin sa mundo. Hindi po ba? Yung iba nag-iisip, ganito na edad ko, wala pa ako na-achieve. Dahil 24 hours lang in a day, 365 days in a year. May katapusan ang mundo. So, may katapusan ka rin. So, parang nangihinayang tayo, walang nangyayari. Pero, kapag tayo ay nagpagamit sa Panginoon na magligtas ng iba, yung ating ginawa na yung will resound through the clouds and to the heavens. Isipin mo, isang pangkaraniwang tao ka na may maiksing buhay, pero naging dahilan ka para magkaroon ng kagalakan ang mga anghel sa langit. At pag ang mga anghel sa langit ay merong kagalakan, ano po ang mangyayari? Siguradong nagagalak din ang Diyos sa atin. Amen po ba? Palapakan po natin si Lord. Kaya nga mga kapatid, it's about time na ituloy natin yung ating pag-reach out, pagdadala ng mabuting balita, sapagkat pag nagawa natin yon, nagawa natin yung utos ng Diyos na sinasabi po sa Mateo 28:19. Ang sabi po, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Yun po yung utos sa ating lahat. And if we go out there, dala natin ang mabuting balita sa tanggapin at sa hindi, mas magaling kung tanggapin, sinusunod natin ang Diyos. Remember, sa ating introduction, ang sabi ng Panginoon, ang mga tunay na Hudyo ay yung mga sumusunod sa aking mga utos. So, nabibigyan natin ng kagalakan ng Panginoon. To the point na kahit hindi ka talagang Hudyo by blood, dahil sa sumusunod ka sa Kanya, especially sa pagdadala ng mabuting balita, natuwa siya sa iyo. Nagalak siya sa iyo. Minsan kasi ang tingin natin sa sarili natin, parang napakaliit natin. Nag-iisa lang ako. Hindi man ako kumilos, marami namang ibang kikilos dyan. Pero yung pagiging isa mo, at pag may nadala kang isa sa Panginoon, pag na-realize mo na
magagalak ang Diyos sa iyo at magdiriwang ang mga anghel, napakalaking achievement nun mga kapatid. Of course, dito sa buhay natin sa lupa, hindi pa natin kayang maramdaman yun. But surely, kapag ka nagamit tayo ng Panginoon para maligtas ang ibang tao, meron tayong nararamdaman ditong kagalakan na hindi natin kayang i-explain. Sa lahat ng mga mananampalataya na ginamit na ng Panginoon, sa mga kaluluwang ligaw na naligtas, merong dalang kagalakan na hindi ma-explain. But, pag tayo ay nando na sa kaharian ng Panginoon at nakita na natin yung mga taong yon na napunta sa kaharian ng Panginoon dahil sa atin, ewan ko lang kung anong kagalakan ang mararamdaman natin. At kapag nandun ka na, nandun na tayo. Nasa kalangitan na tayo, nasa kaharian na tayo ng Diyos at nakita na natin yung kagandahan ng kaharian ng Diyos. Na ang liwanag ng Diyos ay lagi mong kasama. At pag natutunan na nating unawain kung paano ang mabuhay na walang hanggan, lalo nating maiisip na dapat pala mas marami pa akong nadala sa Panginoon. Kasi isipin mo yung ikaw, ligtas ka na and you will have that experience. Tapos meron ka nadalang isa, yung nadala mo ay nagdala rin, at meron ka pang ibang nadala sa Panginoon. Ano yun? Walang katapat yun. Walang katapat na achievement yun. Para sa akin, yung achievement na yun, kaya niyang higitan ang achievement ng sino man sa ibabaw ng lupa sa panahon ngayon na pinakamakapangyarihan at pinakamayaman. Na marami nang nagawa. Pero yung makapagdala ka ng kahit isang kaluluwa, grabe po ang halaga nun. Kasi mahalaga yun sa Diyos Yung mga pinagagawa ng mga nagtatagumpay na malalaking tao na alam natin na ginagamit lang ng kaaway, baliwala kay Lord yun. Pero matalino yun. Pero baliwala pa rin kay Lord. Pero yung naglilingkod sa Panginoon, nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, grabe yun. Sa kaharian ng Diyos. Hindi ko lang kaya explain, maski ako hindi ko kayang wariin. Ano kaya yung mararamdaman ko pag nandun na ako? Ano kaya ang mararamdaman natin? Yung bang sa isang iglap mata, nagising ka, nandun ka na sa kaharian ng Diyos. Tapos makikita mo sila, Sister Lani. Sino siya yung nakakamiss na kay Sister Lani? Si Brother Joey, si RJ, at yung iba pa nating mga kapatid na nauna sa atin, nasasalubong sa atin. Siguro sasabihin nila, bakit ngayon lang kayo? Sabi mo, ngayon lang ka pinapunta ni Lord dito Pero yung enjoyment na yun, yung palagi ko doon naglulundo lahat yung maiisip mo, tatakbo sa isip mo na mabilis na mabilis. Lahat pala ng ginawa ko bilang mananampalataya, napakahalaga. Lalo na yung ako ay magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya yung ebanghelyo, yung mabuting balita, yung kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng tao, ay talagang dapat nating ikarangal bilang mga Kristiyano. Di po ba? Kaya yung batang sigaw ng sigaw, siguro yun ang sinisigaw niya tungkol sa kagalakan sa Panginoon. Pangalawang mahalagang dahilan kung bakit kailangan nating i-share sa iba ang mabuting balita o ang kaligtasan ay ito ang pag-asa ng tao na maging matuwid. Sabi po sa Roma 1:17, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano ituturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. In between these lines ay meron po tayo makikitang ginintuang aral. At ang makikita po natin dito mga kapatid na sinasabi ay ito, ang mabuting balita ang magpapakita kung paano tayo magiging matuwid. Ano po ang sense nito?
Marami ang walang interes sa Biblia o sa mabuting balita. Bakit po? Dahil hindi nila naunawaan ang tuwirang kapangyarihan ng Diyos para ang tao ay mabago. Kasi po, marami tayong inaalok ng kaligtasan, marami tayong inaalok ng salita ng Diyos, pero hindi attractive sa kanila yung salita ng Diyos. Bakit? Hindi nila nakikita yung relevance nito sa pang-araw-araw na buhay. Iba pa nga ang tanong niyayaya mo ako dyan sa church ninyo. May pera ba dyan? Meron pong actual na gano'n na nagpatotoo na kapatid natin noon na siya mismo nagkiklaim na siya ay mukhang pera nung hindi pa siya Kristiyano. Kaya kung alokin mo siya ng isang bagay at di pagkakaperahan, ay ayaw ko niyan. Ganun ang yun ang kanyang tingin. Kasi wala siyang interes. Kasi nga, para sa kanya, life is about money. Until she realized na hindi pala ganon. At marami ang ganon po ang tingin sa salita ng Diyos at sa kaligtasan. Walang papakinabangin dyan. Para sa karamihan ay wala ng pag-asa ang kanilang buhay. Hindi sila naniniwala na ang salita ng Diyos ay makakapagbago ng kanilang buhay. O kaya ay wala ng pag-asa ang sangkatauhan. Yun ang iniisip nila. Dahil hindi nila nakikita na ang mabuting balita mismo ang makakapagbago sa kanila at makakapagbago ng bawat individual at sangkatauhan. Ang mabuting balita ay hindi lamang para sa buhay natin na walang hanggan. Bagamat yung buhay natin sa walang hanggan ay hindi natin mai-compare sa buhay natin dito. O yung buhay natin dito hindi pwede ikumpara doon kasi yung walang hanggang buhay, ibang usapan yun Hindi nga natin kayang isipin yun. Ibig sabihin, mas mahalaga yun. Pero habang nandito pa tayo mga kapatid, we are flesh and blood. We have our spirit, we have our soul. Pero kailangan pa rin nating patuloy na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil di pa niya tayo kinukuha Di po ba? At marami ang tingin nila, the Word of God cannot change the world. Pero kung marirealize lamang nila na sila mismo ay kayang baguhin ng mabuting balita, ay ma-appreciate po nila yung mabuting balita. Kaya nga, dapat nating malaman mga kapatid na ang mabuting balita ay nagdudulot din sa atin ng paraan kung paano tayo mabubuhay ng matuwid. Tayo pong mga nasa Panginoon na, paano ba nabago buhay natin? Bakit ba nabago yung buhay natin? Of course, there are challenges along the way. Kung ikukumpara mo yung sarili mo ngayon sa sarili mo noon, makikita mo may malaking pagbabago. Iba't iba nga lang ang scale ng pagbabago natin. Pero meron. At makikita mo, marirealize natin, kung hindi ako naligtas, kung hindi dahil sa mabuting balita, hindi ako magbabago. Kaya nga madalas mga kapatid, nung iniisip natin, pag meron tayong nakikitang tao, kaibigan o sino man na hindi maganda ang takbo ng buhay, gusto natin silang maligtas. Gusto natin i-offer ang salita ng Diyos. Because we believe na kung sila ay maliligtas, mababago yung buhay nila. Katulad po ng sinasabi dito sa Roma 1:17. Ang sabi, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao at ito ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya, ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. So, kung titignan natin mabuti, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo by faith as our Lord and Savior, naging matuwid tayo sa mata ng Diyos. Kasi yung dugo ng Panginoon na tumulo doon sa krus ay bumuho sa atin. Ayon nga sa illustration ng iba, pagharap natin sa Diyos Ama during the judgment day, ang makikita sa atin hindi yung kasalanan natin, ang makikita sa atin yung dugo ng ating Panginoong Jesus. Natatakpan yung ating karumihan. Kasi
Meron pa rin tayong kasalanan. Pero, kapag ka nakikristo na tayo, natatakpan na yon. Dahil, kaya ang tingin sa atin ng Diyos, mabuti na tayo. May pananampalataya tayo, naging mabuti tayo, katulad na sinasabi rito. Sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao at ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. At ano ang nangyayari sa isang tao kapag siya ay meron ng pananampalataya, mga kapatid? Nabubuhay ng mabuti. At pag nabubuhay ng mabuti, dahil ligtas na siya, nabubuhay siya sa pananampalataya. At pag nabubuhay sa pananampalataya, balik na rin natin, nabubuhay ng mabuti. Kaya mga kapatid, yung mabuting balita ay hindi lamang para sa buhay na walang hanggan. Hindi lamang para sa ating spiritual life pagdating ng panahon, kung hindi para din sa buhay natin ngayon dito. Sinasabi sa atin na ang mabuting balita ay magpapakita kung paano tayo magkakaroon ng buhay na may tunay na kagalakan at kapanatagan. Sa pamamagitan din po yan ng mabuting balita. So, hindi lamang kaligtasan ang ating makukuha sa mabuting balita. Kaya dapat natin itong i-share sa iba. Marami ang gustong mabago ang kanilang buhay ngayon dito sa ibabaw ng lupa. At kailangan nila ang mabuting balita para mangyari yun. Ang buhay, mga kapatid, in conclusion, na walang hanggan ay hindi pa natin aktual na naranasan ngayon. Bagamat sinisimulan na natin ang paghahanda para dito. Hindi po ba, mga kapatid? Dahil totoo ito at tiyak na mangyayari yung ating kaligtasan. Sa prinsipyo, ay sinisimulan na natin ito sa ating puso at sa ating pamumuhay. Dahil alam nating ligtas na tayo, nabubuhay na tayo sa isang buhay na banal at may kabutihan dahil sa ating kaligtasan. Sinasabi sa Bible madalas yan, kumilos kayo katulad ng pagkilos ng isang taong ligtas na. Ibig sabihin, mabuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, mabuhay tayo na may kabutihan. Pero habang wala pa po yung buhay na walang hanggan, patuloy naman tayo bilang mga ligtas at maliligtas pa sa pagbabago sa buhay. Di po ba? Wala po sa ating mga pagsasabi rito na kumpleto ako, na bago na ako ni Lord. Ang pagbabago natin continuous hanggang sa huling hininga natin. Kaya patuloy tayo, mga kapatid. Ibig sabihin ay napakahalaga na madala natin ang kapangyarihan ng Diyos sa mga wala pa nito. This is very important, mga kapatid. Habang pinagayaman natin ito sa ating sarili, yung kaligtasan, ay i-share din natin ito sa iba. Kailangan ng sanglibutan ang mabuting balita, mga kapatid. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kailangan ng sanglibutan ang mabuting balita. Kailangan yan. Mamaya pag-uwi mo, humarap ka sa salamin, sabi mo sa sarili mo, kailangan ng sanlibutan ang mabuting balita. Kaya kailangan i-share din natin ito. Ang mabuting balita, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya mga kapatid, tayo po ngayon ay simula ng Lunes ay nagsimula na po tayo ng ating prayer para sa mga kaluluwa na ating pong aabutin. Ating pong dadalhan ng mabuting balita, ipagpatuloy po natin ito. Kaya tayo nagpa-fasting kasi mahalaga po ito. Kung titignan natin, ulilistahan natin. Alam ko, ang desire ng bawat isa, sana higit pa rito sa mga pangalang ito ang madalang ko ng mabuting balita. Hingin natin kay Lord yun. Hingin natin kay Lord na gamitin tayo. Sapagkat napakahalaga po ng kapangyarihan ng Diyos o ng mabuting balita para sa kaligtasan ng iba. Kung ikaw ay ligtas na, ibig sabihin, ngayon pa lang alam mo, na-experience mo na ang kaligtasan ng Panginoon, bakit hindi natin to ibigay sa iba? Bakit hindi natin ito iregalo sa iba? Kapangyarihan nito, tandaan natin mga kapatid, hindi ito basta-basta. Itong mabuting balita, hindi ito
verse lamang na nakasulat sa Bible. Hindi lamang ito salita ng Diyos na nakasulat, kundi ito ay salita ng Diyos na buhay at may kapangyarihan na kayang dalhin ang sinuman sa kalangitan kung mananampalataya at kayang baguhin ang sinuman at bigyan ng mabuting buhay dito sa lupa kung magkakaroon sila ng kaligtasan na yon. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon.